Hello guys! Magandang araw. Welcome to my channel. Si Joy po ito. Dito po, nag-share ako. Gumagawa ko ng mga video para i-share yung aking personal experience sa mga bagay-bagay na alam kong pwedeng may matutunan ng iba. Sharing my experience. Ngayon, share ko po sa inyo is paano nga ba mag-apply as cleaners papunta ng Saudi. And reminder guys, and para lang din sa kaalaman ng iba, ano pala yung mag-apply ka ng cleaners, nag-apply ako ng cleaners papunta ng Saudi. Magkaiba yung proseso ng yung bagong mag-abroad kaysa sa ex-abroad. Ewan ko lang ha, kasi dalawa yung agency na hawak ng agent ko dati. Nitong month ng May. Yung isang agency, okay lang sa kanila yung ex-abroad. Yung isang agency naman, ayaw ng ex-abroad. Ganito. Mas madali pa lang mag-apply ka ng cleaners kung first timer ka na mag-abroad. Kasi wala nang masyadong wala nang interview kasi ako ex-abroad. Okay, dumating ako noong February sa Pilipinas nitong year lang ng 2025. Bago ako umuwi ng probinsya sa amin sa Leyte, dumaan muna ako sa agency para mag-apply as cleaners. Ngayon, dalawang agency sa kanila. Yung isang agency daw, ayaw ng ex-abroad. Kaya doon ako pinasa sa agency na tumatanggap ng ex-abroad for cleaners po. Ngayon, pagpunta ko ng agency, ako mismo personal, nag-fill up ako ng form, tapos may interview. Mga basic informations lang naman yung tinatanong nila. Kung saan ka galing na bansa, gaano ka katagal doon, ano ang dahilan mo, ba't ka mag-cleaners, yung mga ganun. Kasi DH ako sa Saudi dati, and gusto kong bumalik para mag-cleaners. Pero meron naman akong final exit visa. So, walang problema kung bumalik ako agad-agad. Ngayon, ang nangyari, edi okay. Mayroon pang second interview, which is yun yung approval. Pinaka-approval kung matatanggap ka or hindi. Pero, karamihan naman ng nag-apply namin sa batch namin is natanggap. So, ito na nga. Nagkaroon na ng online interview. Yung online interview through imo. Yung nag-interview sa amin, yung taga-agency mismo sa Riyadh. So, bali, basic information lang din tinanong niya. Ang tinanong sa akin, anong pangalan, ilan ang edad, yung anak mo, saan may iwan, kung may anak ka, yung mga ganon. And willing ka na tapusin yung 2 years, yung mga ganon, saan ka nag-work dati, tapos ganyan. So, ganon. Nakapasa ako sa second interview dun sa imo, pero ang nangyari, hindi ko tinuloy for some reasons. Kasi pag nag-cleaners ka kasi talaga, skilled ka, kaya sa'yo lahat, shoulder mo lahat ng gagastusin mo throughout hanggang sa makaalis ka. Yes, ikaw mismo ang gagastos ng mga expenses mo hanggang sa makaalis ka. Ito yung from mula sa medical, yung pag-biometric mo, yung merong training fee, tapos merong yung susuot nyo bago umalis, tapos meron pang mga other expenses. Sa isang video, inshallah gagawin ko yung tawag nito, wait lang,
So, ito na, tutuloy na natin kasi may time pa ako. Akala ko kasi wala na akong time. Dito na patulog na ako. Nandito ako ngayon sa Jordan. So, ito na yun. Yung gagastusin ng isang mag-apply ng cleaners is yung sa expenses lang sa medical, mga keme, ganon. Ang gagastusin mo is 12,000 plus. Yung sinabi sa amin is yung lahat yung kubali doon sa computations is 12,500. Yun. Liban pa yun yung transportations mo, yung pagkain mo, yung titirhan mo habang nandyan ka sa Manila na nag-a-apply. Kasi, syempre pag nandyan ka, kailangan mo na matitirahan. Kung may matitirahan ka, iti okay. Na-save mo yun. Tapos yung pamapamasahe mo, yung pagkain mo, or basta lahat, bukod pa yun, di ba? Tapos, meron pang salary deduction na 1 month. Tapos, pagdating naman dyan, pag nakapasok ka na, meron kang allowance na 300 real. Ito yung food allowance monthly. Ang sahod ng isang cleaners is 1,500. So, papatak siya ng 1,800 pero yung 300 na food allowance is pagkakasyahin mo sa loob ng isang buwan. Ang maganda lang dyan, pag nag-cleaners ka is 4 hours, 8 hours ang trabaho sa isang araw. 4 hours sa umaga and 4 hours din sa hapon, gabi. Ganon. And meron siyang weekly off. Meron siya tuwing Friday, meron kayong day off. Yun yung sinabi sa amin. Ngayon, hindi ko siya tinuloy. Nakapasa na ako sa interview, lahat-lahat ganun. Hindi ko siya tinuloy. Kasi for some reasons. Una, ang financial na status ko. Kasi nung nag-apply ako, that was June. June, alam mo na yung mga gastusan, yung pasukan ng mga bata. Meron akong 2 anak, in high school na sila. Kaya, medyo malaki yung nagastos. Mamili ka ng gamit, uniforms, tapos, syempre, nag-allowance ka na kasi pasukan na. So, priority mo na lang yung allowance para pang allowance ng anak mo. Ganon nung nandyan ako, wala akong trabaho. Nasa Manila. So, yun yung unang reason. Pangalawang rason is parehas lang ang sahod. Papatak siya na parehas lang ang sahod. Kasi food allowance man yung 300 and then I am not sure kung magkakasya ang 300 real sa isang buwan. Depende yun sa'yo. So, inisip ko na parehas lang naman ang sahod. Tapos, kung magjo-Jordan ako, dito sa Jordan may day off din ang mga katulong, mga DH, tuwing Friday. Depende na lang yun sa'yo at sa pag-uusap ninyo ng amo mo. Pero may day off talaga dito, karamihan meron. So, parang ang pinagkaiba lang yung oras ng trabaho. Kasi kapag cleaners ka talaga 4 hours sa umaga, 4 hours sa gabi. So, yun ang pinagkaiba. Which is pag nag-day off, mag-DH ka, talagang magtatrabaho ka kung kailangan ng amo mo. Pero, depende yun din yun sa amo. Kasi ako, yung napuntahan ko dito, ang trabaho ko lang talaga na trabaho, maglinis ng buong bahay is from 6, gising ko kasi 5 something, kasi 6 ako magsisimula ng trabaho. So, bali, 6 ako magsisimula. Natatapos ako niyan ng 2:00. Pagkatapos namin ng lunch, tapos namin tanghalian, 3:00 kami magtatanghalian. Wala na akong trabaho hanggang hapon. Hugas-hugas na lang ng pinggan, ganun. So, yun. Sa mga gustong mag-apply ng cleaners, yun na yung lahat ng information. Sinabi ko kung magkano gagastusin, kung ano yung mga pinagkaiba. So, kayo na bahala at magtimbang kung anong gusto nyo. Tungkol naman dun sa agency, sa gustong magtanong, comment down below. Sa gustong malaman kung ano yung agency na yun na nandyan sa Pilipinas, na sa Makati. Thank you for watching. Paki-subscribe po sa channel.